Noong unang panahon, sa pinakamagandang bahagi ng kagubatan, masayang namumuhay ang isang inang baboy at ang kanyang 3 biik. Isang araw, sinabi sa kanilang ina ng bunsong biik na si Gurky, ng gitnang biik na si Torky at ng panganay na biik na si Porky na gusto nilang mag-camping. Nay, nagbakasyon lahat ng mga kaibigan namin. Wala kaming makalaro. Kung papayagan mo kami, gusto namin mag-camping sa tabi ng lawa. Hindi matanggihan ng inang baboy ang kahilingang ito ng mga anak. Magandang ideya, mga anak. Siyempre naman pwede kayong mag-camp. Pero pumili kayo ng tamang lugar at siguraduhing matibay ang mga tolda, okay? Yay! Kinabukasan, umalis ang magkakapatid para mag-camping. Ngunit habang naglalakad sila sa kagubatan, isang lobo na may matatalas na ngipin at galit na mga mata ang sumunod sa kanila. Ayan ang masarap na almusal na magpapabusog sa akin bukas ng umaga. Ngunit hindi napansin ng magkakapatid na sinusundan sila ng lobo. Dumating sa wakas sina Gurky, Torky at Porky sa baybayin ng lawa at nakahanap sila ng magandang lugar. Una, ang pinakabatang baboy na si Gurky ay gumawa ng tolda malapit sa isang puno. Mabilis niyang inipon ang malalaking dahon para gamitin sa kanyang munting tolda. At bago mo pa masabi na, Totoy, baboy, palaboy, tapos na siya! Lumapit ang panganay na si Porky sa nakababatang kapatid at tiningnan ang tolda. Ang ganda ng tolda mo, Gurky. Magaling. Pero sa tingin mo ba ay matibay yan? Oo, syempre matibay, Kuya Porky. Nagpasya naman ang gitnang kapatid na si Torky na gawin ang kanyang tolda mula sa mga tambo. Tinipon niya ang mga tambo sa lupa. At mas mabilis pa sa pagsasabi mo ng Totoy, baboy, palaboy ang pagbuo niya ng tolda. Ngunit nang lumapit ang kuya niyang si Porky at nakita ang tolda na gawa sa mga tambo, binalaan niya ang kapatid. Torky, ang ganda rin ng tolda mo. Pero mapoprotektahan ka ba ng tambo mula sa panganib? Siyempre naman, kuya. Pinili ko ang matataas na tambo kaya hindi masisira ang tolda ko. Dahil maagang natapos ng 2 batang baboy ang kanilang mga tolda, naglaro na sila at nagsaya na siyang talagang dahilan para bilisan nila ang paggawa ng mga tolda. Sa kabilang dako, ang pangit na lobo ay maingat na pinagmamasdan sila ng palihim. Sinimulan naman ni Porky na gawin ang tolda niya mula sa makakapal na sanga ng puno. Maghapon siyang nagtrabaho at nang matapos siya, meron na siyang isang matibay at ligtas na tolda na magpoprotekta sa kanya sa anumang panganib. Namangha sina Torky at Gurky. Napakaganda ng tolda mo, kuya. Pero naubos ang oras mo sa pagbuo nito. Hindi ka na nakipaglaro sa amin. Nang sumapit ang gabi at lumubog ang araw, nagpasya ang 3 munting baboy na pumunta sa carrot party sa kagubatan. Siyempre, palihim silang sinundan ng lobo. Marami silang nakilalang kuneho sa party. Siyempre dahil ito ay carrot party. Oh, parang ang saya ng party ah. Gusto ko matikman ng mga karot. Masayang nakihalubilo ang magkakapatid sa mga kuneho ng ilang oras. Magsaya kayo, piggies. Bukas, ako naman ang masisiyahan kapag pinagpiestahan ko na kayo. Nang matapos ang party, ramdam ng magkakapatid ang pagod at bumalik na sila sa kanilang maliit na kampo. Buong magdamag na naghintay ng pagkakataon ang masamang lobo. Sa ikalawang araw nila sa kampo, nagising si Gurky sa boses na galing sa labas. Sa bilang ng 3, lumabas ka, maliit na piggy. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda mo. Matibay ang tolda ko, wala kang magagawa. Okay, sige ah. 1, 2, 3.
Huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang lahat ng mga dahon ng tolda hanggang sa walang natira. Mabuti at ligtas ang buhay ni Gurki at agad siyang tumakbo sa tolda ng gitnang kapatid. Maya-maya pa, dumating na ang lobo sa harap ng toldang tambo na gawa ni Torky. Alam kong nandyan kayong dalawa. Lumabas na kayo mga pigis. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda nyo. Hindi masisira ang tolda ko. Okay, sige. 1, 2, 3. Muli ay huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang tolda. Nasira ang tambong tolda at nagliparan lahat. Mabuti at ligtas sina Gurky at Torky at mabilis silang tumakbo sa tolda ni Kuya Porky nila. Kuya, tulungan mo kami. Sinira ng lobo ang mga tolda namin. At ngayon, pupunta siya dito. Kung ganun, dapat tayong kumilos agad. Sumama kayo sa akin. Tulong-tulong sila na naghukay ng malalim na butas sa harap ng tolda ni Porky. Sobrang lalim na gumamit pa sila ng hagdan para makaalis sa hukay. Tapos ay tinakpan nila ito ng telang mukhang lupa. Sa huli ay pumasok sila sa tolda na gawa sa matitibay na sanga. Sakto nang natapos sila, saka dumating ang gutom na lobo malapit sa tolda ni Porky. Sa bilang ng 3, lumabas kayo mga pigis. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda nyo. Huwag mong sayangin ang oras mo, masamang lobo. Hindi mo masisira ang toldang ito. Tingnan natin. 1, 2, 3. Humihip pang lobo. Pero walang nangyari sa tolda. Lumapit ng isang hakbang ang lobo at humihip ulit. Pero ganun pa din, hindi man lang natinag ang tolda. Isang hakbang pa ng lobo palapit sa tolda at nahulog siya sa butas na hinukay ng mga baboy. Nang makitang lumusot ang lobo sa butas, naglabasan ang mga baboy sa tolda at dumaan sila sa gilid ng hukay. Dahil dito ay umuwi na ang magkakapatid na baboy upang ikwento sa kanilang ina ang nangyari. Nay, tama ka po. Dapat mas naging maingat kami sa camping. Susuriin muna natin ang kapaligiran bago mag-camping. At ano man ang mangyari, dapat natin gawing matibay ang mga tolda. Tama. Mahigpit na niyakap ng inang baboy ang kanyang mga biik. At sa natirang mga araw ng bakasyon nila, doon na lang sila sa bahay naglaro at nagsaya. Noong unang panahon, sa isang kagubatan, gumagala ang isang lobo na gutom sa lahat ng oras. Kumakain naman siya ng marami, ngunit hindi sapat upang mabusog ang tiyan niya. Ay, nagugutom na naman ako. Kaya araw at gabi, naghahanap siya sa gubat ng mabibiktima. Isang araw, natuklasan ng gutom na lobo ang isang maliit na kubo. Maingat at tahimik siyang nagmasid. Nakakubli sa puno, nakita niya na isang inang kambing at kanyang 7 anak ang nakatira sa kubong iyon. Ayun ang pagkain na tatagal ng 1 linggo. Matyagang nagmasid ang tusong lobo sa kubo sa buong magdamag. Pagsapit ng umaga, bago umalis ng bahay, hinalikan ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Mga anak, mamamalengke lang ako ng pagkain natin ha. Mag-iingat kayo at huwag bubuksan ng pinto sa kahit sino man. Opo, nanay! Umalis ng bahay ang inang kambing para mamalengke.
Naisip ng lobo na nagmamasid na samantalahin ang pagkakataong ito. Ngunit kailangan niya ng henyong ideya para lokohin ang maliliit na kambing. Ang taktika sa paghuli ng kambing ay pagbabalat kayo. Una, nagsuot ng lumang damit ang lobo. Tinupi niya ang tenga niya at gumawa ng 2 sungay mula sa mga sanga at nilagay sa kanyang ulo. Tapos ay tinakpan niya ng harina ang mga paa niya at nagnakaw pa ng mainit na apple pie sa bahay ng hindi niya kilala. Kapag binago ko ang boses ko ng ganito, ako ay isa ng lola. Hihihihi. Dahan-dahang naglakad ang lobo pabalik sa kubo at kumatok ng 3 beses. Nang marinig ng maliliit na kambing ang katok, agad na may lumapit sa pinto. Bubuksan na sana niya ang pinto, ngunit binalaan siya ng isa pang kambing. Teka, hindi ka dapat basta na lang magbubukas ng pinto. Magtanong ka muna kung sino yan. Sino po yan? Ako ito, mga apo. Ang inyong lola. Tumalang ako para ipasyal kayo sa parke. Ang lola namin ay nakatira sa napakalayo. Hindi maaaring ikaw siya. Naku, mahaba ang binyahe ko. Sige na, mga apo. Buksan niyo na ang pinto at pumunta na tayo sa parke. Pagkasabi nun, sumilip ang mga munting kambing sa ilalim ng pinto at tiningnan ang mga paa ng lobo. Tingnan niyo, ang mga paa niya ay katulad ng sa atin. Oo, pero mahahaba ang kuko niya tulad ng sa lobo. Nang hindi pa rin binubuksan ng mga kambing ang pinto, pinaamoy sila ng lobo ng apple pie na dala niya. Tignan niyo, tinalhan ko kayo ng paborito niyong apple pie. Hindi marunong ang mga lobo kung paano magluto ng apple pie. Naamoy ng mga kambing ang apple pie. Natuwa sila at binuksan ang pinto. Wala ni isa sa kanila ang nakahalata sa lobo na nagbabalat kayo. Halika na, Lola. Punta na tayo sa parke. Tapos, kainin natin yung apple pie pagbalik natin. At umalis na ang lobo at mga munting kambing. Gutom na ako. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Habang masaya silang naglalakad, sumabit ang damit ng lobo sa sanga ng puno. Dahan-dahang natanggal ang damit ng lobo. At nagulat sila nang makita nila ang nakakakilabot na balahibo ng lobo. Siya ay isang lobo! Nang malaman ng lobo na nabisto na siya, tumaas ang tenga niya. Nagpakita siya ng matatalas na ngipin at sinunggaban niya ang mga kambing. Isa-isa niya silang nahanap at nahuli. Ngunit nakapiglas ang isa sa mga kambing at nakatakas sa lobo. Dinala ng lobo ang 6 na kambing sa kanyang madilim na lungga. Ang nakaligtas na kambing ay mabilis na tumakbo upang ipaalam ito sa kanyang ina. Samantala, nakauwi na ang inang kambing na may dalang basket ng prutas at gulay. Bukas ang pinto ng bahay. Nagmamadali siyang pumasok, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga anak sa paligid. Mga anak, nasaan kayo? Ang mga anak ko! Nag-aalala ang inang kambing, kaya agad siyang tumakbo palabas ng bahay upang hanapin ang mga anak. At napansin niya ang malalaking bakas ng paa sa lupa. Oh, naku! Ang bakas na ito ay mga yapak ng isang lobo. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa mawala ang mga ito. Ano nang gagawin ko ngayon? Dinukot ng lobo ang mga anak ko. Habang umiiyak siya, ang munting kambing na nakatakas ay tumatakbo papunta sa kanya. Nanay! Nanay!
Bunso ko, nasaan ang mga kapatid mo? Anong nangyari? Isang gutom na lobo, nagpanggap na si Lola. Sinubukan niya kaming dukutin, nanay. Ako lang ang nakatakas, pero alam ko kung nasaan sila. Tumakbo sa lungga ng lobo ang mag-inang kambing. Pagdating nila, narinig nila ang mga tinig ng mga munting kambing. Ito ang lungga ng lobo. Kailangan natin maging maingat, nak. Nakaisip ng isang magandang plano ang mag-ina upang mailigtas ang mga munting kambing. Tumayo sila sa bungad ng kuweba at gumawa ng malaking anino ng oso gamit ang mga kamay nila. Sa loob, kakainin na sana ng lobo ang mga kambing nang makita niya ang anino na hugis oso. Ha? Ano yan? Oso ba yan? Ako ay isang higanteng oso na gutom na gutom. Siguradong may lobo dito na bubusog sa tiyan ko. Natakot ang lobo na kainin siya ng oso, kaya agad siyang tumakbo palabas ng kanyang lungga. Naku, tulungan niyo ako. Oso, may oso. Kakainan ako ng oso. Huwag po. Tulong. Nang makita ang lobo na kumaripas ng takbo, masayang lumabas ang mga kambing at niyakap ang kanilang ina. Natakot yung lobo. Umalis na ang lobo. At mula noon, ang inang kambing at ang kanyang 7 anak ay namuhay ng mapayapa, malayo sa lobo, doon sa kanilang kubo sa kagubatan. Noong araw na iyon, 3 munting baboy ang nagkita-kita sa ilalim ng malaking puno. May hawak ang panganay na baboy na mga piraso ng kahoy. Tanong ng kanyang nakababatang kapatid, Gagawa ba tayo ng mga pamingwits sa mga kahoy na yan? Manghuhuli ba tayo ng isda? Sumagot ang panganay na baboy, Hindi, ito'y sorpresa. Nang magtanong naman ng gitnang kapatid, Magtatayo ba tayo ng kastilyo o maglalaro ng bola? agad na sinabi ng maliit na baboy, Pero wala tayong bola. Hindi, magtatayo tayo ng bahay dito sa puno. Habang masaya ang magkakapatid sa ideyang ito, ang panganay ay agad na nagsandal ng hagdan sa puno. Isa-isa silang umakyat hanggang sa tuktok ng puno. Nagtulungan sila na ipako ang mga kahoy sa puno. Sa kabilang dako, ang malaking masamang lobo na mahimbing na natutulog, nagising siya sa ingay ng pagpupukpok. Tumayo siya, sinundan ng ingay at sinabing, Sino ba ang nag-iingay dyan? Habang naglalakad siya at nagrereklamo, isang piraso ng kahoy ang nahulog at natamaan siya sa ulo. Akmang sisigaw siya sa galit nang makita niya ang 3 munting baboy sa taas ng puno. Oh, hindi ko inaasahan ito. Masarap na almusal. Sabi niya at nagtago siya. Ngunit takot ang lobo sa matataas na lugar. Walang malay sa panganib na kumpleto na ng mga munting baboy ang bahay sa puno. Gumawa pa ng sopa ang panganay sa loob. Maupo muna tayo at makapagpahinga, sabi niya sa mga kapatid. Unang naupo ang bunsong baboy. Sunod na umupo ang gitnang kapatid. Pagkaupo ng panganay, nabigatan ng sopa at nagkalas-kalas. Nagtanong ang panganay, Ano ang ingay na yun? May inaasahan ba tayong bisita? Kinakabahang sabi ng gitnang baboy. Naku, sa tingin niyo ba? Yun ang lobo? Tapos ay buong tapang na binuksan ng panganay ang pinto. Nang wala siyang makita sa labas, sinara niya uli ang pinto. Tapos ay umalingaw-ngaw sa loob ang boses ng lobo na kakilakilabot. Hoy, pigis! Buksan niyo ang pinto at papasukin ako. Kung hindi, hihipan ko at mawawasak ang bahay niyo. Sumigaw ang maliit na baboy. Matibay ang bahay namin. Hindi mo ito masisira. Kahit na malulain ang lobo, umakyat siya hanggang sa pinakataas para hulihin ang mga baboy. Nang humihip ang lobo, nasira ang loob ng bahay.
Paano kung mahuli tayo ng lobo dito? Saan tayo tatakbo kung ganon? Habang nag-iisip sila ng paraan para makatakas, humihip ang lobo ng mas malakas. At anong nangyari? Ang bubong ng bahay ay humiwalay at lumipad. Kumuha ang lobo ng mas maraming hangin at buong lakas siyang humihip. Malakas na bumukas ang pinto at nakapasok ang lobo. Ngunit ang mga baboy ay wala sa loob. Saan nagpunta ang mga baboy na yon? Tumakas na pala ang magkakapatid gamit ang lubid na ipinangtali ng panganay. At kinuha pa nila ang hagdanan para hindi makababa ang lobo. Ang lobo na may takot sa matataas na lugar, naiwan siyang mag-isa sa tuktok ng puno. Dahil hindi niya iniisip ang maaaring kahinatnan ng kanyang gagawin, hindi niya tuloy nahuli ang mga baboy at hindi rin makababa. Habang ang 3 munting baboy ay matiwasay na nakauwi, ang lobo ay umungol sa buong magdamag, humihingi ng saklolo.